balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Balita ngayong tanghali. Dalawang bagyo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Biyahe ng ilang eroplano at pasok sa ilang paralan sa bansa. Kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon. Ilang parcels mula sa the Netherlands na naglalaman ng illegal na droga nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency. Illegal recruiter, arestado sa entrapment operation sa Pasay City. Bilang ng kumpirmadong kaso ng Zika virus sa Singapore, umabot na sa mahigit 300. HOR Solons na sungkit ang unang panalo kontra Department of Justice boosters sa UNTV Cup Season 5. At batang may epidermal nevus o mga nunal na lumalaki na operahan sa tulong ng serbisyong kasangbahay ng UNTV. Magandang tanghali, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkahiwalay na aksidente sa Quezon City at Bacolod. May report si Bernard Dadis. Nakahandusay ang biktimang si Randy Ortiz ng abutan ng UNTV News and Rescue Team sa EDSA Corner North Avenue sa Quezon City, mag-alas 7 kaninang umaga. Nagtamo ito ng galo sa kaliwang tuhod at iniindang sakit sa kaliwang balikat na posibleng nagkaroon ng fracture dulot ng pagkahulog sa sinasakyang motorsiklo. Agad itong nilapatan ng first aid ng News and Rescue Team at dinala sa Quezon City General Hospital para mabigyan ng agarang atensyong medikal. Base sa inisyal na investigasyon ng otoridad, iniwasan ni Ortiz ang isang siklista na biglang lumipat ang lane. Ngunit ayon sa siklistang si Roy Gastillo, mabilis talaga ang takbo ng motorsiklo ng biktima. Mabilis kasi siya sir bigla na lang siya lumabas sa likod ko. Gigilid sana ako dito sa kaliwa tapos pinagbigyan na ako ng kotse na isa. Nandun yata siya sa likod kaya di niya ako nakita. Samantala, nilapatan din ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team si Benny Cabalpin, 63 years old, nang maaksidente ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Libertad Extension, Hernay Street, Bacolod City, pasado alas 11 kagabi. Ayon sa mga nakasaksi, binabaybay ni Cabalpin ang kahabaan ng Libertad Extension ng maaksidente. Mabagal ang anila ang takbo ng biktima nang biglang natumba dahil sa sobrang kalasingan. Nagtamo ng gasgas sa kaliwang parte ng mukha, gasgas sa kaliwang tuhod at pamamaga sa kanang mata si Cabalpin na kaagad namang sinugod sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital matapos malapatan ng pangunang lunas. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Kinansila ang pasok sa ilang paralan ngayong araw dahil sa masamang panahon. Suspendido ang klase sa lahat ng kanta sa Cagayan Province habang preschool hanggang high school naman ang walang pasok sa Ilocos Norte. Preschool to senior high school ang walang pasok ngayong araw sa Balayan, Batangas at all levels sa San Luis. At samantala kanselado rin ang biyahe ng ilang eroplano ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot ng bagyo. At ayon sa Manila International Airport, kinansela ang flight ng China Airlines mula Kaohsiung to Manila at ang biyahe ng Skyjet mula Manila pa Basco, Batanes. Kanselado na rin ang biyahe ng Philippine Airlines mula Manila pa Basco, Batanes at Manila papuntang Lawag. Ayon sa pamunuan ng Philippine Airlines, maaaring tumawag sa kanilang hotline na 855-8888 ang mga apektadong pasahero upang ma-rebook o kaya ma-refund ang kanilang mga ticket.
Sa kaugnay na balita, nakaalerto na ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cordillera sa posibleng maging epekto ng bagyong Hener. At mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Magandang tanghali, Grace. Kamusta ang panahon dyan? Yes, Wyla, magandang tanghali. Nananatili pa rin nasa red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council dahil sa posibleng epekto ng bagyong Hener na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat ayon sa Pag-asa, hindi tatama sa lupang naturang bagyo, palalakasin naman ito ang hanging habagat na posibleng magkaroon ng malaking epekto sa Cordillera. Sa ngayon ay passable ang lahat ng pangunahing kalsada sa naturang rehiyon, kabilang na dito ang Baguio City. Sa mga motoristang aakyat at bababa ng lungsod ng Baguio ay maaari pa rin dumaan sa Quezon Road. Pero payo ng DPWH car na mas makabubuting dumaan na lamang sa Marcos Highway dahil sa mga posibleng pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan. Isa sa binabantayan ngayon ng DPWH car ay ang Abra to Kalinga Road na posibleng mag-open-close situation dahil sa nararanasang mapag-ulan sa lugar. Samantala, Wyla, patuloy rin na minomonitor ng Office of the Civil Defense Cordillera ang Ambuklao Dam na nasa 751.57 ang level ng tubig, habang 574.78 naman ang water level ng Binga Dam. Malayo pa naman ang mga ito sa spilling level ayon sa OCD car. Sa ngayon ay nakakaranas ng pabubugso-bugsong mga pag-ulan na may kasamang malakas na hangin sa Baguio City. Yan mo ng update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Grace Doctolero mula sa Baguio City. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Taiwan kaugnay ng pagpasok sa bansa ng bagyong Ferdy o Super Typhoon Meranti. At live mula sa Taiwan ang ating correspondent na si Amiel Pascual. Go ahead, Amiel. Magandang umaga, Wyla. Nakapasok na sa Taiwan ang Super Typhoon Meranti. Nararamdaman na sa iba't ibang bahagi ng Taiwan, partikular sa Pingtung ang lakas ng hangin at ulan na dala ng Super Typhoon Meranti. Ayon sa Taiwan Central Weather Bureau, ang bagyo ay may lawak na 220 kilometers, lakas na 209 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na aabot sa 263 kilometers per hour. Tinatahak nito ang direksyon ng west-northwesterly patungo sa dulong timog na bahagi ng isla sa bilis na 18 kilometers per hour. Una rito ay naglabas na ng sea and land warning ang Taiwan Weather Bureau at simula pa kagabi ay inanunsyo na ng mga otoridad na walang pasok sa opisina at eskwelahan ang mga local government sa southern at eastern Taiwan, particular sa Kaohsiung, Pingtung, Hualien, Taitung at Penghu Island. Kansilado na rin ang mga flights na manggagaling at patungo sa Kaohsiung International Airport, samantalang suspended naman ang biyahe ng tren sa Eastern Line at South Link Line ngayong araw. Ayon sa mga eksperto, ang Super Typhoon Meranti ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo sa taong ito. Bagamat hindi direktang magla-landfall ang mata ng bagyo, ay makapipinsala ang lakas ng hangin at storm surge lalo na sa southern coast ng Taiwan. Samantala, ayon sa ating mga nakausap na mga kababayan natin sa Pingtung, simula pa kagabi o kaninang madaling araw ay wala ng supply ng kuryente sa kanilang lugar at sa kasalukuyan ay nararanasan nila ang lakas ng hangin at ulan dulot ng Super Typhoon. Yan muna ang latest mula dito sa Hsinchu, Taiwan. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Amiel Pascual mula sa Taiwan. Susunod sa C-News. Isang umano'y illegal recruiter huli sa entrapment operation sa Pasay City. At nandang pa ay sa favela sa Sao Paulo, Brazil, nasunog. At ilang parcels mula sa the Netherlands na naglalaman ng illegal na droga nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency. At sa pagpapatuloy ng C-News, alamin natin ang latest sa galaw ng bagyong Ferdy at Hener. Mula kay Ray Pelayo. Ray. Yes, Ray. Lord, at sa ngayon ay bagyang ang humina itong bagyong si Ferdy habang ito naman ay palabas ng Philippine Air Responsibility. 10 kilometro na lamang ayon dito sa Pag-asa Weather Forecast Jory Loy ay lalabas na
ng Philippine Air Responsibility itong si Ferdy. Kaninang alas 10 ng umaga, ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 215 km northwest ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 210 km per hour at yung pagbugso ay abot sa 245 kph. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 km kada oras. Ngayon ay inilis na ang tropical cyclone warning signal sa ibang lugar at nakataas na lamang signal number 2 sa may Batanes Group of Islands. Makakaranas po niya na masungis pa rin na lagay ng panahon. Samantalang sa Babuyan Group of Islands ay nakataas naman ang signal number 1. At sa ngayon ay binabantayan din ng Pag-asa itong bagyong CNR na pumasok din sa Philippine Area of Responsibility. As of 10 a.m. ito nasa 130 km 1,225 kilometers ang silangan ng Baler, Aurora. Taglay naman ito ang tatangay 130 160 km per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis ng 25 km kada oras. Sa ngayon na floor dito sa may Quezon City, sa may forecasting center ng Pag-asa partikular, ay bumubuhos ang malakas na ulan. Ito ay ayon sa forecast ng Pag-asa na magkakaroon tayo ng combination effect ng habagat at yung mga thunderstorms. Kaya tayo nakakaranas ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon, maging dyan sa may western section ng Visayas, yung Panay at Negros Islands, kasama na rin yung ilang lugar sa Mindanao gaya ng Zamboanga Peninsula, ARMM, yung area ng Caraga Region, ay yan po ang makakaranas pa rin ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Paglabas nitong si Ferdy ay na-expect naman na didikit din sa silangang bahagi ng Taiwan itong CNR. Pero maliit ang tsansa na ito ay tumama o mag-landfall sa ating bansa dahil ang tinatahak nitong direksyon ay patungo naman sa may area ng Japan. Ating latest sa lagay ng panahon, balik sa iyo, Flor. Ray! Yes, Lord. Kasi yung ating reporter doon sa Taiwan, sinabi pumasok na daw doon yung bagyong si Ferdy. Oo. Ay, tapos nandito pa sa atin dito sa nasa Philippine Area of Responsibility pa yung bagyo. Yes, Ibig sabihin yung kasing Taiwan is bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Okay. So itong si Ferdy ngayon ay nandun sa timog ng Taiwan, which is ito naman ay nasa sa northwest naman ng Basco, Batanes. Kaya pagitan ng Taiwan at ng dulo ng Pilipinas itong dinaanan itong bagyong si Ferdy. Kaya yun, nandun na yung pinaka cloud band o nasasakop ng bagyong si Ferdy ay umabot na nga dyan sa may area nakatimugang bahagi ng Taiwan, sir. So, napakalawak pala ng sakop ng bagyong Ferdinand. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa DOST. Nakakumpiska ang Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng mga parcel mula sa the Netherlands na naglalaman ng illegal drugs. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel. Live. Aiko? Magandang tanghali, sir, na kumpiska sa Manila Central Post Office ng Bureau of Customs sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 5 parcel na kahon ng mga laruan na naglalaman ng halos 5,000 pirasong ecstasy na nagkakahalaga ng tinatayang 7.5 million pesos. Nakita din sa loob nito ang mga nakasupot na amphetamine. Ang 5 parcel ay mula sa the Netherlands. Nakapangalan ang 3 parcel kay Don Arnold at ang 2 kay Martin Domingo. Ang nakitang amphetamine sa loob ng isang parcel ay natukoy na dangerous drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drugs Act 2002. Ang pag-i-import sa naturang uri ng droga ay nangangailangan ng prior permit mula sa PDEA. Itinurn over na ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang droga sa PDEA para sa ibayong investigasyon. Floor, ayon sa enforcement group ng Bureau of Customs, ang modus ng mga sindikato ay ang pag-order ng illegal drugs online gamit ang fake identity. Pinabayaran ang mga ito gamit ang Bitcoin at ipinapadala sa PhilPost service. Bukod pa ito sa mga naharang ng Bureau of Customs, 3 linggo na ang nakalilipas na 2,000 pirasong ecstasy tablets sa Central Mail Exchange Center at 2.4 kilograms na cocaine sa Clark International Airport noong August 28. Mas mahigpit ngayon ang pagbabantay ng BOC sa lahat ng post office at port areas, paaring daanan ng mga parcel upang hindi makalusot sa pagpasok sa bansa ang mga illegal na droga. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Nagulat mula sa Maynila. Naaresto ng mga otoridad ang illegal recruiter na gumagamit ng iba't ibang pangalan upang manloko ng mga nais na makapunta sa ibang bansa. Mula sa Kamkrame,
May report si Leia Ilagan live. Yes, Leia? Magandang tanghali sa iyo, Flor. Hindi na nga nakapalagpa ang suspect na si Emily Lara Didal nang hulihin ng mga tauhan ng CIDG Anti-Transnational Crime Unit sa ikinasang entrapment operation sa Pasay. Ayon kay CIDG ATCU Chief, Police Chief Inspector Roque Merdihia Jr., iba't ibang pangalan ang ginagamit ng suspect upang manloko at katunayan ay naging wanted din ito sa pangalang Rosana Verano sa Lipa, Batangas. Sinabi pa nito na pinangakuan ni Dedal ang biktima na alias Fem na maaalis patungong Lebanon gamit ang backdoor o idadaan siya sa Zamboanga. Hiningan nito na mahigit $3,500 at pinangakuan makakaalis sa loob lamang ng 2 linggo. Subalit muling humingi ang suspect ng $2,000 kaya't nagsumbong na ang biktima sa mga otoridad na ikinadakip naman ang suspect. Si alias Fem ay magtutungo sa Lebanon upang makipagkita sa kanyang Lebanese na boyfriend. Kasong istapa, illegal recruitment, trafficking in person at concealing true name ang kasong isasampa ng CIDG ATCU sa suspect. Balik sa iyo, Flor. Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Inaasahan na tatalakayin sa pagdinig ng Senado bukas ang resulta ng investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa umano'y extrajudicial killings sa bansa. Mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Floor. Ipagpapatuloy na nga ng Senado ang pagdinig sa mga manikaso na extrajudicial killings at summary execution kaugnay nga ng kampanya kontra droga bukas dito sa Senado. Pangungunahan ito ni Senator Laila de Lima na siyang chairperson ng Committee on Justice and Human Rights kasama si Senator Panfilo Lacson na siya namang namumuno sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Floor, inaasahan na matatalakay sa pagdinig yung resulta na investigasyon ng mga government agencies sa mga kaso na nga. Kabilang na nga dyan yung hiwalay na investigasyon ng Philippine National Police, Commission on Human Rights at iba pa. Dadala rin sa pagdinig ang iba pang testigo sa mga kaso nga na extrajudicial killings at summary executions. Posibleng talakayin rin ang position papers na isinumite ng mga resource persons, pati na rin ang mga karagdagang report mula sa iba pang concerned agencies. Una nang sinabi ni Senator Laila de Lima na hindi layunin ng investigasyon ng kanyang komite na ipatigil nga ang kampanya ng pamahalaan kontra droga, bagkus ay tignan lang ang mga maaring pang-aabuso ng pulisya at mga posibleng paglabag sa mga batas. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Pasay City. Plano ng Philippine National Police o PNP sa pakikipagtulungan ng ilang civil society groups na bumuo ng Alternative Rehabilitation Program para sa mga drug user. May report si Leia Ilagan. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga sumusukong drug user sa bansa, bunsod ng pinag-igting na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga. Sa kasalukuyan, nasa 658,217 na ang mga sumukong drug user. At dahil sa kakulangan ng rehabilitation centers, karamihan sa mga ito ay bumabalik sa kanilang bisyo matapos sumuko base na rin sa resulta ng drug operations ng PNP. Kaya naman, plano ngayon ng PNP, katuwang ang ilang civil society group na magkaroon ng alternative rehabilitation program. Actually, sa laki ng problema natin, at even the government admitted na hindi pa sapat ang rehabilitation center. We are doing our part. Parang first aid lang ito kung paano ang dapat nating gawin temporarily para matugunan ang existing problem natin sa droga. Kabilang sa mga alternatibong paraan ng rehabilitasyon ang outreach rehab, counseling at meditation sa tulong ng local government units, simbahan at iba pang eksperto upang matulungang magbago ang mga sumukong drug user. Sinabi rin ni Civica Institute Dr. Elmer Soriano na base sa assessment ng Dangerous Drugs Board, nasa 1% lamang na mga sumusuko ang kailangang ipasok sa rehab center o yung nasa malala ng sitwasyon. Ang 99% naman sa mga ito ay nangangailangan ng alternative rehab o community intervention. At the church or at the community, at the barangay, outpatient yon. Hindi nila kailangan mapunta sa inpatient facility. Pwedeng at the church or at the outpatient level, they show up once or 3 times a week. Tapos tuturuan sila how to modify their behavior para matigil na ang kanilang pag-use ng drugs.
Ang programa ay sa ilalim ng Oplan Paayo ng PNP na bahagi ng Rehabilitation Alternative Program and Intervention of Illegal Drug Dependency o RAPID. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Samantala, nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang issue ng pagbibigay niya ng go signal sa pag-firing squad kay Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia. Narito report ni Mirasol Abugadia. Nitong nakaraang Lunes, ipinahayag ni Indonesian President Joko Widodo na binigyan siya ng go signal ni Pangulong Rodrigo Duterte upang ituloy ang execution kay Mary Jane Veloso. Matapos ang ASEAN Summit sa Laos, agad na nagtungo sa Indonesia si Pangulong Duterte para sa kanyang working visit. I spoke to him about the delay of the execution. At that moment, President Duterte said go ahead with the execution if we wanted. That was the answer from President Duterte. The Attorney General will make a decision according to the legal process, but President Duterte's answer at that moment was as I said. Ngunit nilinaw naman ito ni Pangulong Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi niya binanggit sa kanilang usapan ang kaso ni Veloso. Said, Mr. President, I have my laws here. It's good that you have the death penalty here. At least you can bring it down to the barest minimum. I said, go ahead and implement the law. We never mentioned about Veloso. Sinabi ko lang, we will respect the judgments of your courts. Period. It would have been a bad taste in the mouth to be talking about having a strong posture against drugs, and here you are begging for something. I'm sorry. I have nothing to apologize because, the law is the law. Si Veloso ay hinatulang guilty sa kasong drug trafficking at nahaharap sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ngunit nabigyan ng last-minute reprieve habang dinidinig pa sa Pilipinas ang kaso laban sa mga sumukong illegal recruiters nito. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpatupad ng price freeze sa basic commodities ang Department of Trade and Industry o DTI kaugnayan ng idineklarang state of national emergency on account of lawlessness. Nangangahulugan ito na hindi maaaring tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw. Pati na ang presyo ng liquefied petroleum gas at kerosene ay bawal ring itaas sa loob ng 15 araw o hanggang sa bawiin ng Pangulo ang deklarasyon. Ngunit ayon sa DTI, pinag-aaralan na nilang i-lift ang price freeze sa mga lugar na wala namang nangyayaring gulo. At sa iba pang mga balita, dinidinig sa kasalukuyan ng Senate Committee on Finance ang 2017 proposed budget ng Department of Transportation. Mula sa Pasay City, may report si Joe Arnano live. Joan. Yes, Lakay, dinidinig ngayon ng Senate Committee on Finance ang panukalang budget ng Department of Transportation para sa taong 2017 na nagkakahalaga ng nasa 56.2 billion pesos. Dumalo sa pagdinig ngayong araw ang kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Arthur Tugade at iba pang mga kinatawan mula sa road, maritime, aviation at railway sector na nasasakupan ng ahensya. Nakapaloob sa naturang budget ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga infrastruktura para sa transportasyon tulad na nga lamang ng mga railway, seaport, airport at road network projects. Ilan nga sa mga tinalakay sa pagdinig ang problema sa aviation sector, kabilang na nga dito ang air traffic, rehabilitasyon ng mga paliparan, maging ang terminal fee na binabayaran ng mga pasaherong sumasakay sa mga eroplano. Kabilang rin sa mga napag-usapan ang ilang problema sa railway system, partikular na nga ang delay at madalas na pagkasira ng tren ng MRT, gayon din ang rehabilitasyon ng PNR. Samantala, inanunsyo naman ni Secretary Tugade na ngayong September 22 ay bubuksan na nga sa mga motorista itong Phase 2A ng NAIA Expressway Project. Ibig sabihin, Lakay, ay maaari na itong daanan ng mga motorista na manggagaling na Macapagal Boulevard patungong NAIA Terminal 1 at 2. Ibinalita rin ito na magiging libre ang toll fee dito sa loob ng isang buwan. Sa ngayon ay nagpapatuloy nga itong pagdinig kung saan kani-kanina nga lamang ay napag-usapan ulit itong panukalang emergency powers
yung mga target na proyektong ipapatupad sakaling maaprubahan ito ng Kongreso na siyang nakikitang paraan upang maresolba ang krisis sa traffic sa Metro Manila at iba pang urban area sa bansa. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano mula sa Pasay City. Pag-aaralan pa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang suspension order ng Sandigan Bayan kina Congressman Amado Espino at Luis Villaferte dahil sa umunoy nagawa ang katiwalian. Narito ang report ni Grace Casin. Hindi pa rin sususpindihin ng Kamara sina Pangasinan Representative Amado Espino Jr. at Camarines Sur Representative Luis Raymond Villaferte Jr. Una nang pinatawan ng suspension order ng Sandigan Bayan si Espino dahil sa umano'y illegal black sand mining activities sa Pangasinan noong siya pa ang nakaupong gobernador. Habang si Villaferte naman ay sa umano'y pagbili ng worth 20 million pesos petroleum products na hindi dumaan sa public bidding noong siya ay gobernador. Ayon kay House Majority Leader Rudy Fariñas, pag-aaralan pa ng House Committee on Rules ang suspension order ng Sandigan Bayan sa dalawang kongresista. Paliwanag ni Fariñas, base sa konstitusyon, ang Kongreso lamang ang maaaring magpataw ng suspension orders sa kanilang miyembro. Subalit isinasaalang-alang rin nila ang unang pahayag ng Korte Suprema na dapat patawan ng parusa ang sinumang lalabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Supreme Court says also na no, because this is Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act makes it mandatory once the information is determined valid na any public officer facing an Anti-Graft Corrupt Practices Act case should be placed on preventive suspension naman. Pinag-iisipan din ng Kamara na i-adapt na lamang ang rules na gagamitin ng Senado sa suspension order na ipinataw kay Senator J.V. Ejercito. The Committee on Rules could altogether adapt also that position na refer sa Committee on Ethics. Dumalo sa all-party caucus sina Villaferte at Espino kung saan pinag-usapan ng mga kongresista ang kanilang kaso. Subalit tumanggi ng mga ito na magbigay ng pahayag sa media. Tiniyak naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na dadaan ito sa tamang proseso. Depende kung ano yung nararapat, ano yung legal, yun ang susundin natin. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. At samantala, tunghayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iyatin ang ating kasama si Fima Salonga Gloria. Maya Paldo, Frima. Dakala salamat lakay at Maya Paldo karing kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. May parangalan niya yung metong a police officer 2 king Olongapo City, kebat ng mesugatan king gewad ang anti-illegal drug operation anyang September 3. Ining report ng Joshua Antonio. Mintaya king James L. Gordon Memorial Hospital king Olongapo City Philippine National Police Region 3 Police Chief Superintendent Aaron Aquino bandalawan ing metong a pulis sa mesugatan king merapat anti-illegal drug operation sa inya September 3. Midina niya medalya ni sugatan ang magiting Police Officer Turani Omega. 3,000, maswerte na lang at meron tayo pang naiwan na pondo sa Project Double Barrel. Mituran niyang bala Omega king pisingina, anuno ka rin din nalan niya pa itiking operasyon, bang milakoya ing dake na nimbala. At doang pagsuspetsa na drug pusher ding mete inyang bengin na ni Setyembre 3, king enkwentro king arapan na ning palengke ning Olongapo City. Agpangkang Chief Superintendent Aaron Aquino, misunduing operasyon rading polis kontra illegal a droga. Hopefully by ang project namin, ang timeline namin is on the 2nd or 3rd week of December magkaroon na tayo ng drug-free barangays sa buong Region 3. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Milyong pesos ing babayaran ning local government ning Taytay Rizal balang bulan para king pamag-dispose king karelang basura. Ining balita ng Jenica Cruz. Naalarma ang lokal na pamahalaan ng Taytay Rizal dahil sa lumalalang problema sa basura at illegal dumping sa nasabing bayan. Anila, araw-araw may mga truck ng basura na nanggagaling sa Marikina, Quezon City, Pasig, Antipolo, Bulacan at iba pang karatig bayan na walang permisong nakakapasok sa bayan ng Taytay.
Sa mga nakalipas na buwan ay nagbabayad ang lokal na pamahalaang bayan ng mahigit kumulang 450 pesos sa bawat cubic meter ng basura. Na kung susumahin, sa loob ng isang buwan ay umaabot sa 20,000 cubic meters ang basura ang kailangan nilang i-dispose na umaabot sa 9 milyong piso. More or less ng 20,000 na cubic meters. I-multiply mo yon sa 449.50, that's around mga 9 million a month na binabayaran namin sa basura. No, grabe. Ganon katindi. Isa sa solusyong isinusulong ng pamahalang bayan ay ang agarang pagkakaroon ng MRF o Material Recovery Facility sa bawat barangay. Dito ay sesegregate ang mga basura at gagawing hollow blocks, pampataba sa lupa at iba pa sa halip na itapon sa dam site. Panawagan naman ng punong bayan ng Taytay. Yung ating mga kababayan, pinapakiusap lang namin, kung maaari sana, alamin nila kung anong oras yung daan ng truck sa kanila. Huwag muna sila maglabas ng basura kapag yung hindi pa oras ng pagdadala ng daan ng biyahe ng hauler. Kasi nakikita ng mga turista yung basura nila eh. Ang pangit tignan. Kahit may ay maghakot kami, kung naglalabas naman sila sa mga kakaibang oras, talagang magiging problema yung basura. Kailangan talaga ng disiplina. So ayun nga, meron na kaming mga bantay basura na nanghuhuli talaga ngayon. Ayon sa pamahalaang lokal ng Taytay, plano na nilang umpisahan ang Material Recovery Facility sa mga barangay bago matapos ang taon. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. Metong yeing mete at adua ing mesugatan king milyaring enkwentro daring pulis at 5 high-value target king Bacolod City. Ining report ng Lalaine Moreno. Ang isa ka drug suspect nga kabahin sa 5 ka high-value target sa Bacolod City Police Station 6 matapos gintiro sa mga pulis sang nagtuyo ang mga ini nga magpalupok sa bomba sa Rosario Heights, Barangay Takuling, Bacolod City. May unaway kami kaplastar pa nga napaglabay nila mo todo nag-attempt sila dason. So yung nagpuwag pagi kami kay tungod nga nagpadaog sila sa bintana nga madagdagtan ni ganada galing amo to nga nanodyanlaysa ang ganada wala na nakagwa. Nakuha sa crime scene ang napulo ka empty shells, fragmentation grenade, 2 ka shotguns, 45 caliber pistol kag live ammunitions kag mga sachets sang shabu. Pilaso naman ang 2 ka suspect nga gindala sa ospital, samtang ginaresto naman ang 2 ka iban pa. Suno pa sa PNP, madugay na nila nga ginamonitor ang hulag sang 5 ka suspect nga wala anay ginpahingadlan bangod sa ginaaligar koneksyon sa mga ini sa illegal drugs. Posible man nga nag-ooperate sa subdivision ang mga suspect. Sila mismo kaya kita mga serve natin isang warrant of arrest kaso lang tinang nagpalupok sila una kagdal sundasig laga nila huwag pa kami kaplastar na gano'n na sila nagtiro na sila kag attempt na ganyan makabuhay siyang gano'n. Padayon pa nga ginaimbestigahan sa mga otoridad ang natabo nga enkwentro kag pasakaan sang kaso ang 5 ka suspect. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. At yan ning kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar, king kay katamong bansa. Mibalik kay kayo, lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod sa C-News. Kumpirmadong kaso ng Zika virus infection sa Singapore, umakyat na sa mahigit 300. House of Representatives Solons tagumpay sa unang laban kontra Department of Justice Boosters sa UNTV Cup Season 5. At batang may sakit na epidermal nevus na operahan sa tulong ng serbisyong kasangbahay ng UNTV. Nagbabalik ang C-News. Ibinahagi ng mga kongresista ang kanilang pananaw sa paglahok sa UNTV Cup Season 5. Ayon sa kanila, ikinagagalak nila ang maging bahagi ng nag-iisang liga ng mga public servant sa bansa. Narito ang report ni Bernard Dadis. Pareha, boundary. Pupunta Johnny, itong
Congress. Ang DOJ natin dito, Martinez. Magdadagdag pa ng 3-pointer. First, masarap ang feeling kasi mas masarap pa yata dito kaysa sa PBA. Ito ang naging pahayag ni Juan Bacman Party List Representative at Team Manager ng House of Representatives Solons matapos dominahin ang laban kontra DOJ Justice Boosters noong linggo sa score na 96-78. Si Congressman Romero ang siya ring may-ari ng Global Port Team sa PBA. Ayon sa mga kongresista, masaya sila na maging bahagi ng UNTV Cup Season 5. Magandang experience lalo na sa mga congressman na magkakasama kami. Nakakalaban namin ibang agencies ng sa larangan ng basketball. Very motivational. Siguro hindi lang sa amin, pati sa iba-ibang agency ng gobyerno. Saya ng liga ngayon and makita talaga yung camaraderie. And what's more, yung tao, yung fans talaga ang saya na kapagbigay ng espiritu, kumbaga. Napakasaya dito sa complex na to. Napakasaya. Tulad na sabi ko nga nung opening, iba na ngayon ang House of Representatives. Kami na talaga yung lalaban, hindi tulad ng mga nagdaang season na lagi kami nang umulelat. Ngayon talagang pupukpo kami, lalaban kami. Kasama ni Congressman Mikey Romero sina Deputy Speaker Raneo Abu, Masbate Representative Scott Davis Lanete, Valenzuela City Representative Eric Martinez at Sarangani Representative Ruel Pacquiao sa kanilang sagupaan ng DOJ Justice Boosters noong linggo. Masaya rin ang Secretary General ng HOR na makabalik sa liga matapos magpagaling sa injury. Ang saya-saya. Ang saya ng team. At saka especially sa akin, first time ko ulit nakalaro after injury. 2 years na wala eh. Kaya wala ako last season. First game ko ngayon, first season. Nanalo pa kami. Thank you. Thank you. Thank God. Sa kabila ng pagiging abala ngayon ng Kongreso sa sunod-sunod na budget hearing, tiniyak naman ng mga mambabatas na napaglalaanan nila ng panahon ng kanilang team upang makapagbigay ng magandang laban at masiyahan ang mga manonood. Tuwing Lunes, pagkakatapos ng aming session, pagkatapos ng budget hearing, nag-iipon kami doon sa gym ng House of Representatives at kami ay nagpa-practice. At pagdating sa bahay, siyempre, mayroon naman kami disiplina, kinokondisyon namin ang aming katawan. Weekdays naman yung budget hearings pero weekends yung laro kaya eksakto nakakaswak sa schedule. Burner Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. What's the latest outside the Philippines? Good afternoon, Warla, and to all our kasangbahays. Here are the top stories from around the globe. Brazil's lower house of Congress has expelled the lawmaker behind the impeachment of President Dilma Rousseff for lying about secret bank accounts in Switzerland. Carlos Miranda has the news. O antes poderoso ex-orador Eduardo Cunha, que é acusado de corrupção pela Corte Suprema, foi banido da política por 8 anos. E agora enfrenta prisão, agora que perdeu suas prerrogativas parlamentares. Os votos da Câmara foram surpreendentes, 450 a 10, para retirá-lo de sua cadeira. Fica declarada a perda do mandato parlamentar do deputado Eduardo Cunha, por conduta incompatível com o decoro parlamentar. A queda de Cunha deixou muitos políticos preocupados, porque ele ameaçou derrubar outros, revelando casos de corrupção que podem pôr em perigo membros do governo do novo presidente do Brasil, Michel Temer, e tirar sua agenda da reforma fiscal dos trilhos. Cunha foi avisado de que ele poderia contar tudo em uma delação premiada que poderia comprometer a muitos em um estabelecimento político de baixa reputação, onde já tem 50 políticos sob investigação por receberem propina no escândalo da Petrobras. Ao todo, cerca de 60% dos 513 legisladores da Câmara dos Deputados brasileira estão sob investigação por várias alegações de acordo com os investigadores. Cunha é acusado pelo Tribunal Supremo de ter supostamente recebido suborno de 5 milhões de reais em um contrato de navio-sonda da empresa de petróleo brasileira, por ter contas não declaradas na Suíça. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil.
Meanwhile, a massive fire erupted on Tuesday in a Brazilian favela in the country's most populous city of Sao Paulo. The fire at the Estrada de Alpina slum quickly took hundreds of homes in its path. According to local media, more than 30 firefighters were called in to battle the blaze. No reports of loss of life or what caused the fire have been released. Many of Brazil's poorest residents live in favelas or urban slums, which are riddled with drugs and crime. 4 new cases of locally transmitted Zika were confirmed in Singapore on Monday, bringing the total number of positive cases to 333. Joan Teves has the news. The total number of locally transmitted cases of Zika virus in Singapore has swelled to 333. The authorities provided this updated figure on the National Environment Agency's website late Monday night. Out of the 333, 8 pregnant women have been confirmed to have Zika. According to a joint statement by the Ministry of Health and NEA, their doctors are closely following up on them to provide support and counseling. Singaporeans step up the fight against mosquitoes across the island in a bid to stop the Zika virus from spreading. Inspection and outreach events in virus communities were held to raise awareness about the virus, focusing on the prevention of mosquito breeding in homes. 2/3 of mosquito breeding sites are found in homes, while the rest are in common areas and construction sites. Meanwhile, according to the Singapore Tourism Board in a statement released last September 9, Singapore remains a safe travel destination. They assured the public that the well-being and health of their visitors continue to be their top priority. I came here for a conference, but I heard about the Zika virus on like the second day when I was here. I felt fine. I mean, since I'm an adult and Zika virus is not so dangerous for adult people, I feel fine about it. Singapore is like clean and friendly and everything is good here. So yeah. Hindi naman. Kasi hindi naman siya airborne eh. Opo. So, ingat-ingat lang. At saka parang wala naman ako nakikitang masyadong maraming lamok dito. Okay lang naman mag-tour. Basta siguro ingatan lang nilang I don't know kung may lamok talaga, wala akong nakikita so far. So hindi naman siya threat kung ingat lang sila. Siguro wag lang pupunta doon sa mga lugar na medyo may exposure ng mga lamok na ganyan, possible. And then maglagay ng mga protection, yung tawag dito? Oo, mosquito repellent yun. WHO has stepped up its warning to guard against the spread of the mosquito-borne Zika virus in Singapore and in Southeast Asia. Joan Teves, UNTV News and Rescue, Singapore. 2 dead bodies of illegal miners were recovered by volunteers from the illegal mining community in Johannesburg on Tuesday. Families of the miner have waited patiently for the remains to be brought to the surface. Johannesburg police said anybody coming out of the mine alive would be arrested for trespass and breach of South Africa's mining laws. Scores of illegal miners die each year in the labyrinth of tunnels that stretch beneath the streets of Johannesburg and beyond, although police and the government admit that they have no idea of the precise toll. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William, for the latest around the globe. Wala na ang epidermal nevus o malaking nunal sa leeg ng batang si Joel matapos na maoperahan sa tulong ng serbisyong kasangbahay ng UNTV. Naritong report ni June Soriao. Matagal nang dumadaing sa kanyang ina ang batang si Joel Asturias, 10 taong gulang, dahil sa lumalaki at dumaraming nunal sa kanyang leeg. Kaya naman inilapit na ito ng kanyang ina sa UNTV Action Center. Sa tulong naman ni Dr. Casey Reyes, isang dermatologist at segment host sa ating programang Doctors on TV, agad nasuri ang batang si Joel. Joel po kasi nagko-complain na siya tungkol sa epidermal nevus niya. Na ang epidermal nevus, it's a normal mole naman po, hindi naman siya delikado. Pero po kasi sa klase or sa school nila, na nahahalata na po na ibang tao at tinatanong siya kung ano yun. Ayon kay Doc Casey, ang epidermal nevus o nakalabas na nunal sa balat
ay karaniwang makikita sa mga bata lalo na sa sanggol. Kasabay ng paglaki, nagkakaroon din ng abnormal growth ang nunal kung kaya nagiging kapansin-pansin. Mayroon namang iba't ibang paraan upang maalis ito. And give him topical calcipotriol, which will decrease the warty appearance of the epidermal nevus. Pero po kasi sa kanya, medyo mas malaki na po yung lesion. So ang sinasuggest po namin is we do shave biopsy para po mabiopsy din po natin yung lesion para ma-rule out any malignancy. And then after biopsy, pwede na po natin siyang i-cautery para po mawala yung mga natitirang lesion. Matapos na masuri ay sumailalim na si Joel sa shave biopsy at cauterization hanggang sa tuluyan ng naalis ang kanyang inirereklamong mga nunal sa leeg. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Kabilang ang Pilipinas sa mga pangunahing diving business hub sa Asia Pacific batay sa Diving Resort Travel Expo sa Pasig City. May report si Brian Evangelista. Ginaganap na Diving Resort Travel Expo upang ipamalas ang natatanging yamang dagat ng ating bansa dahil ang Pilipinas lang ang nag-iisang bansa na nakapaloob sa sentro ng Coral Triangle. Ang Diving Resort Travel ay ang pinakamalaking pagtitipon ng mga diving enthusiasts at marine conservationists kung saan mabibili sa mas mababang halaga ang mga latest diving equipments at diving destinations packages. We want to create Philippines as one of the diving business hub in Asia Pacific. Sa pakikipagtulungan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA at ng Department of Tourism, nabibigyan ng pagkakataon ng bansa upang maipakilala at mapangalagaan ang mga diving sites sa Pilipinas na nasa Coral Triangle dahil natataglay ito ng highest concentration of corals. Yung corals kasi, dun yung breeding ground, dun yung habitat, dun yung bahay ng ating mga marine creatures. Mapamalaking mga isda yan, ang tinatawag nilang pelagics, o yung mga macro, ang tawag nila sa maliliit na creatures, macro. I can say there's plenty of variety in Philippines. You know, when I say variety, it's like you are having a buffet. All sort of things that you need is here. It's just right here. So it depends on what do you like or what do you want. Para naman sa mga mahilig sa underwater photography, ito ang ilang tips upang maging winning entry ang inyong shots. Then you need to have some time to stay there and wait for something magical to happen. You know, maybe it opens its mouth, or maybe it catches a fish, or something to happen. And the last one is the personal part, where you include a little bit of yourself to the picture to make it more creative and to show people that this was not an accident. Kaya naman mula dive beginners hanggang specialty dive gaya ng wreck at deep diving, meron ang ating bansa dahil matatagpuan dito ang maraming uri ng lamang dagat na hindi makikita sa ibang bansa. Binubuo ng 7,107 fascinating and enchanted islands ang ating bansa. Kaya kung gusto nyong matutong mag-dive at puntahan ang mga famous dive sites na ito, bisitahin lang ang Facebook page ng ERC Travel Services, ang aming ultimate travel companion. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Pasig. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.